Namang nangliliit sa akin, maingon na ni Daog lang ko, kay ni sakay ko kang kaka. Me and Gov, I will surely win against Alan Uno. Aya kay ang programa haruson man sila. Maong, wag nyo akong maliitin. Dahil kung si Nilo at si Kaka ang nidagan, walang Jade, hindi sila makaharos sa Ecleo. Si Gov Nilo lang ang mudaog. Kaka will never win against Alan. Ben Glenn will win. Paano maharos mga nag-aabuso sa inyo? So akong tubago ng ikaduha. Dili daw kumudaog kung wa ko mo line up kang Kaka. Mga kapatid, miski si Gov Nilo de Meri hindi maniniwala na mananalo si Kaka kang Alan Uno. Since we started, up to the last minute, he don't believe. Nadaog magani si Jack against Kaka. Nadili pa siya naka-governor sa masikat si Kaka sa ija, pero nidaog si Nilo. Kung saon pagkaha kung si akong gihangyo si Gov, hangyo si Lolo na. Iyahamang gong tumong maharos ang mga Ecleo. Kay grabe gid iyahang kasakit. Kay hilabtan ang lawas. Kinsay magtuong maharos ang mga kadugo sa local hero. Kana pang dili. Akong giingnan tamo sa una pa. Sungago nako. Musungag ko bisag kinsa. Basta ang mga tao na sa dinagat ang binuangan. Wala lagi ko'y friends. Pero dili ko peki. I am real to everyone. But dili ko mo attach kaayo. Kasi I'm more of the people. Kasi kung barkadahon yun ako ang mga politicians, tapos nagbinuang, saon pa man ako, I will be torn. Diba? Gidala man ko sa mga tao para di makipagbarkada ninyo sa mga politicians. Kundi gidala ko sa Ginoo diha para bantayan ang mga tao. If I am not in politics, I am still the same. I am still who I am. Because politics is not my bread and butter. That is not my wealth. I don't need to work so hard because I already have a mansion. I don't need to work so hard to earn money because my children are already stable. If I'll die tomorrow, wala akong kailangan. Bumalik ako, bumangon ako uli, pumunta ako dyan sa dinagat dahil ako kailangan ninyo ako. Kailangan ko rin kayo. Tulungan tayo para makabuhay kayo diha nang matiwasay, dili ka mo masudlan diha mga dautan, dili ka mo masagulan diha, dili maayong mga utok. Kay manarbaho ra ka na diha, kay naay kinahanglan sa inyo. Ako, trabaho ko hangtod sa hangtod, kay wa ko'y kinahanglan kaninyo. I can resign, I can die anytime, I can be expired anytime, in God's will. Pero wa ko'y kuhaon kaninyo, wa ko'y kinahanglan kaninyo, igo ra ko mutabang ninyo. Mao ka na ang tinuod, ng kana inyong hunahunaon. I am here to help all of you there. Kaya, natural ra magyud na di nato ma-please ang tanan. Pero, ang importante, makamata ka mo. Hanggat sa aking makakaya. San unsa na lang na akong maitabang kaninyo. San pag marisgo ang akong kinabuhi, I will give. Mamatay manggihapon kita tanan. At least, when I die, I am sure that I could look straight into the eyes of God. Kay, kung nagpabaya sa inyo, sa kadanaay mo dool na, mangayog tabang, unsay akong matabang mo, tabang man ko. Yatag man ako. Alam ninyo, alam ko si Madam Kaka. Mabuting tao. Ilang beses kami nagtititigan ni Madam Kaka. Kunyari may kukwento ako kay Kaka, no? Lalo na yung mga kwento na mabigat sa puso. Alam mo, nakatitig siya sa akin. Seryoso siya, tapos parang tulala siya. Malalim ang kanyang tingin sa akin. And then all of the sudden, mga kapatid, para siyang nag-iiba. Parang, yun ang napapansin ko kay Madam Kaka. Gusto niyang magkaroon ng emosyon sa tao. Gusto niya magkaroon ng empatya. Kaya lang, sa training nga na ginawa sa kanila mga kapatid, ay magiging matigas ka. Kasi napansin ko, kaya nga I discourage the people na ayaw ko lang talaga ang mga bata dyan. Dahil I was surprised to hear Madam Kaka during the rally na lahat daw ng mga bata from grade 1 hanggang pag-college, pag-aralin ng akbayan. Para akong natakot. Kasi na nakikita ko kay Madam, yung mga yakap namin sa isa't isa. Maniwala kayo o hindi, alam ko na feel ni Kaka na sincere talaga ako sa kanya. I even let her sleep in my room, in my own bed before. Alam niya sa puso niya. Kaya hindi niya rin ako natitiis kasi alam niya na sincero ako from day one I met her. Kaya lang, sa training nga na ginawa sa... Minsan nakaganon si Madam sa akin, nakikinig. Tapos hanggang nung nakilala ko na siya unti-unti na gano'n siya, obserbahan ko, magbilang ako minsan, 1, 2, 3, 4. Gaganon siya, parang nasasaniban ba na, Madam? Na parang naalala siguro niya yung training na kailangan hindi ka maging emosyonal,
kailangan hindi ka ma-attach, kailangan hindi ka magtiwala, kaya nga, magtiis-tiis muna tayo ng konti. Dahil I discourage the people dahil mapag-aral naman natin ang mga anak ninyo. Dahil bukod sa malaki naman ang budget ni Kaka, hindi naman po pwedeng hindi niya gamitin yan. Singilin man natin siya at si Gov, natural. Alala siguro niya yung training na kailangan wala kang utang na loob. Kayo lahat walang utang na loob kasi dito lang tayo sa kabaro natin. Napapansin ko ganon ang training nila. They cannot trust anyone no matter how good you are. Kasi nakita ko kung si Madam lang ito, kunyari ito si Kaka, this the heads. Oh, marami, ganyan sila, kunyari, ito si Kaka. Kung si Kaka lang tanggalin natin ito, mabuting tao si Kaka. Kasi mabuting tao ang pamilya niya. I met all her siblings. They are all decent. Problema lang ito ba? Ito mga nandito. Because that's the way she was being trained. Kaya ulitin ko, walang problema kang Kaka. Hindi man siya makawala dito. Nakita ko, parang pattern ang kanilang ugali. Kasi si Risa Hontiveros, sabi nga ni Marcoleta, napanood ko kanina kasi patakar-yaw-yaw si Risa Hontiveros ba? Di gid mo, kanang gusto gid siya, tama siya. O di napahiya siya kasi nag-example siya ng mga flip-flopping of decisions, kunyari sa korte. Sabi nga ni Marcoleta, kahit anong explain mo, Risa, para kang isda na nakapasok sa net, na kahit anong kawala mo, hindi ka na makaalis. Kasi mali ka na. Maulagi na. No matter how good you are, they always have space. You cannot find true relationship ba kung di ka nila kabaro. Maunang, kung ganahan mo, magkabaro ka mo tanan di doon. Ha? Kaya para magkasinabot ka mo. Maunang, ang tumong sa taas. Nga no, magpa-eskwela, mas Risa Hontiveros. Na may budget ang dinagat nun. Di tanan di ay probinsya. Ang mga bata nila pa-eskwelahon o akbayan o kining lain senador. Nilibiya. Naaman bawat ulo na may budget ang Congress o kining gobernador ang probinsya. Magtaka ka lagi, ganun sila may magpa-eskwela. Biruin mo from grade 1 hangtod mahuman og college. Tanan estudyante, scholars akbayan. Mao man na akong problema. Maura man na. Pero ito nga si Kaka, ito ang mga heads niya. Tanggalin natin ito. Kaka is the best. Her family is also the best. Ang problema nga ito. For example, murag nipon si Kaka. Maoning iyang mga leaders. Nakakabit siya. Daot naman si Kaka kumusunod siya sa ato. Kaya di man na pwede mo gawas sa ilang grupo. So kung atong himog daot si Kaka, kaya para mahimo na to, pareho na to, kabaro na to ng mga normal na mamamayan sa dinagat. Kung atong ibton mabulok si Kaka para sa ilang mga mata. Kay bukog man ni sila, mahuman ni diri nagsalig si Kaka. Maora man ako. Sa panenerbisyo mga kapatid, sa politics, wala dapat personalan. Pero dili porke ipaeskwelahon ninyo mga anak. Dili porke magserbisyo sa inyo. Mag-isip pod mo, sa may tumong ani. Ganong siya may magpaeskwela na naaman may budget sa Congress. Naaman may congressman, naaman may gobernador, naaman may budget diri sa dinagat. Inyo pod isipon, dili kay magkapit lang tas patalim. Tapos di nataka-atras kay dako na tag-utang kabubuton. Imo kuwao na imong anak. Pamanay na pili siguro sila bright gid kay diha. Kining mga sila Percy kining atong nakita sa Congress, mauna yung mga leaders. Pero asa man tong ilang gipa-eskwela na libo. Tuas bukid in town mo igsuon. Isa pod sa inyong mga anak ingon anak. Sabot na mo ni Pinoy, caretaker raman siya. Kaya arong gawas ang pondo. Wala man may magsabot ni Pinoy na himuon siya congressman ay iatbang sa usa sa igsuon ay ini. Naipit naman kung kang Pinoy. Kaning pag-o-taking sa LP. Huwag man sila mag-ingon na ila kung i-oat. Naingon raman na nag-invite si Pinoy og breakfast. Pag-abot ito, kahamas Pinoy. Wala man. Tapos bigla na lagi pasumpa ko. Ana man sila. Ito si Jesse, Secretary Jesse Robredo. I was very close to him. Siya gid ang nag-ingon, huwag kang magtiwala sa grupo na yan. Bago gid namatay siya. Nadaot lang tong akong cellphone. Pero nitawag gid siya sa ako. Kanus ka mo uli, Jade. Ito agad ko sa munisipios dinagat. Ito kay contest o kanta sa lumaban ka. Ingon siya, kanus man ka mo uli. Kay na ako'y istoryang importante. Kay naputol man tong atong istorya dito sa UFC. UCC. Nag-coffee mi. Ang iyag yung giingon, huwag kang magtiwala sa mga taong yan. Alam niyo si Secretary Robredo, kabalo naman siya na mamatay siya. Kay daghan na kay siya gibilin sa ako. Giingon ni Secretary Robredo, huwag kang magtiwala dyan, di kang aware. Imulat mo ang mga mata mo. Huwag mong pababayaan ang mga tao sa dinagat. Kaya nung nalaman ko na nagpapirma sila ng mga applications sa akbayan, naggalit ako. Doon nag-umpisa na nagkaaway kami ni Josel.
Yung ko, madam, walang ganyanan. Bawal yan dito. Kada magpapirma o mga bayan. I-explain ninyo mabuti kung gusto talaga ng tao. Kasi doon man sa residence, ang daming tao. Magpatawag daw ko mga tao. Pagtanaw na kong ipapirma, walang ganyanan. Nag-wild ko dito sa balay. Wala, punitin niyo yan. Doon nag-umpisa ang threat pala ko nila. So doon na. Kaya kahit si Secretary Robredo, he told me. Sabi niya, pag uwi mo dito, ipaalam mo sa akin kaagad. Pinapakita ko yun lagi. Tumawag pa si Sek. Kinabukasan na plane crash siya.